Angeline's personal voice. Bigla ko natigilan ng pagbukas ko sa pinto ng aking kwarto ay mabungaran ko si Blake sa labas. Nakapwesto ito pasandal sa sementadong dingding. Napadiretso siya nang tayo nang makita ko. I was about to knock on the door but I have decided not to bother you and just wait here until you came out instead. Sabi niya habang nakapamulsa pa ang dalawang kamay. How do you feel now? Tanong pa nito. Matapang napatingin ako rito. Did he really mean what he says? Si Blake ba talaga ang kaharap ko? Kaya kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Baka naman namamalikbata lang ako at hindi naman talaga si Blake ito kung hindi si Ryan. Hey, why are you looking at me like that? Nagtatakang tanong niya. I look at him intensely. Hindi ko napigilan ang aking kamay nang kusa itong gumalaw at tumapos sa mukha ni Blake para kurutin ito sa pisngi. Ouch! What was that for? Gulat na tanong niya na napahawak pa sa kanyang pisngi na kinurot ko. Sunod-sunod ang aking pag-iling. Gusto ko lang namang makasiguro na totoo siya at hindi ito isang ilusyon lang. Wala lang. Kibit balikat na sagot ko at tumiretso na ako ng lakad pababa ng hagdan. Sumunod naman ito sa akin at sinabayan ako sa paglalakad. Okay ka na ba? Hindi mo sinagot ang tanong ko kanina. Okay naman ako. Salamat sa concern. Walang ganang sagot ko. Tama-tama, hindi pa ako nag-aalmusal. Sabay na tayo. Alok niya. Talagang nakakapanibago siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganoon pero masaya naman ako at concern pala siya sa akin. Sigurado ka na ba talaga sa plano mo? Paninagurong tanong ni Ryan. Ngayon nga ay nasa restaurant kami nito at kumakain. Diretsyong tingin ang ipinukulo ko rito, sabay tango. Yes, sigurado na ako. Patagal-tagal na rin naman akong nasa poder ng mga Scott at talaga namang nahihiya na ako sa kanila. Kailangan ko na magtrabaho para buhayin ang sarili ko. Ayoko na umasa pa sa kanila. Masyado na ako nagiging pabigat sa pamilya nila. Siguradong sagot ko. Matagal ko na rin pinag-isipan ang bagay na ito. Nagtatalo ang puso at isip ko. Gusto ng isip ko na umalis na sa mga Scott at mabuhay ng mag-isa pero ang puso ko ay gusto pa rin manatili. What? No, ate. Nagbibiro ka lang, di ba? Kitang-kita ko ang disappointment sa mukha ni Bianca. Ngayon nga ay kaharap ko siya, si Tita Mina at si Tito Francis. Sinabi ko na ang plano ko sa kanila at nagpaalam na rin ako sa mga ito. Sinamantala kong kumpleto silang tatlo sa bahay. Bianca, if I have time, I will visit you naman eh. Pakonsuelo ko. She looks so disappointed and I don't know how to comfort her. It's way different kung dito ka nakatira, ate. You can work at Radish naman if you want but please stay with us na lang. Halos maiyak nang sabi nito. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko na alam kung paano pa ako mangangatwiran sa kanya. Bianca's right. We are not against if you want to work but the idea of moving out. Angeline, you're like a daughter to me at ayoko mapalayo ka sa amin. Malungkot na sabi ni Tita Mina. I hate to see them like that but I have decided. Halos mag-iisang taon na ako nakatira na libre sa kanila. I want to start my own life na hindi umaasa sa iba. And I think it's about time. Kung magpapadala ko sa takot at sa damdamin ko, baka pagsisihan ko rin sa bandang huli na hindi ko ginawa. Tita, sobra-sobra na po ang kabutiang ibinigay niyo sa akin and I don't know how to pay you back. Forget it. Hindi ka namin sinisigil sa mga nagawa namin sa iyo at ni minsan hindi yan pumasok sa isip namin. Let her. Sabay na napatingin si Bianca at Tita Mina kay Tito Francis. Napakaseryoso ng mukha nito. Dad! Tanging nasabi ni Tita Mina sa asawa. Gusto nitong magprotesta ngunit hindi niya magawa. Respect her decision. If she feels uncomfortable staying with us, then set her free. Let her grow on her own. That is her life and she have the right to decide for herself. Hindi makapaniwala ang mga mukha ng dalawa na nakatingin lang sa kanilang padre de familia. I'm so sorry, Tito, if you find it that way. But thank you for your understanding. Sobra-sobra na po naitulong niyo sa akin at ipinagpapasalamat ko po iyon ng sobra. It's about time for me to stand on my own.
Ate naman eh, ang daya-daya mo. Maktol ni Bianca na hindi na napigilan ang pag-iyak. Okay, pero kapag ikinasal ka na kay Blake namin, babalik ka rin naman dito, di ba? Hindi ako makapaniwala sa sinabing iyon ni tita. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumibitaw sa paniniwalang ako at ang anak niyang si Blake ay magkakatuluyan. Ayokong umasa sa imposible, kahit pa iyon din naman ang kagustuhan ng puso ko. Ngiti na lang ang itinugon ko sa sinabi nito. How do you like the place? It's not that big but it's the most convenient place that I have found after a week of searching. Napakalapit lang nito sa Radish. Ani Ryan matapos ako ilibot sa loob ng apartment. Ano ka ba Ryan? Kahit nga maliit na kwarto lang ay okay na sa akin. Mag-isa lang naman ako at isa pa. Ang kailangan ko yung matitirahan na afford kong bayaran kaya dabas na ito para sa akin. Ang safe pa ng place. Tuwang sabi ko. Sobrang nagustuhan ko ang lugar at ang apartment mismo. That's good to hear. You can move in anytime you want. Thank you very much Ryan. Maraming salamat at pinahiram mo ako ng pandown sa apartment na ito. Huwag ka mag-alala. Magtatrabaho ako na mabuti para mabayaran kita kaagad. Forget about it. Hindi naman ako naniningil. Take your time. Ang importante, isa-isa nang matutupad ang lahat ng plano mo. Again, thank you. Abot-abot ang pasasalamat ko dito. Sobrang supportive niya sa akin na talaga namang na-appreciate ko iyon ng husto. Si Ryan ang masasabi ko na pinakamalapit na tao sa buhay ko ngayon bukod kay Bianca at Tita Mina. Hindi ko mapigilang mapanganga ng mabungara ng aking mga mata ang papalapit na si Blake. Napakagwapo nito sa suot na coat and tie. Itsurang parang isang professional na papasok sa opisina. Uy, may langaw. Napapikit ako sa gulat ng malakas nitong paguntugin ng mga palad sa harap ng mukha ko. Hey, kabayo! Gulat na bulalas ko. Halos mamilipit siya sa katatawa. Ano bang problema mo ha? Nahampas ko pa ito sa kanyang balikat sa sobrang inis. Wala akong problema. Ikaw yata ang meron. Mukhang tanga ka dyan. Tulo pa ang laway mo. Aminin mo na kasi nagupong-gupo ka sa akin. Pambubus ka nito na pilyo pang ngumiti habang hinihimas ang balikat na nahampas ko kanina lang. Nakakakonsensya rin naman na medyo napalakas ang hampas ko sa kanya kaya inindan niya. Ewan ko sa'yo. Napakayabang mo. Inismiran ko ito sabay walkout. Angeline! May tawag niya sa akin ng makalimang hakbang na ako. Hindi ko alam kung lilingunin ko ba ito o dadadmahin na lang. Ngunit sa uli mas nanaig sa akin na masilayan muli ang gwapo nitong muka kahit na asarin pa niya ako. At nang pumihit ako paharap dito, yung mapang-inis niyang muka ay bigla na lang naging seryoso. It's my first day at work. Wish me luck. Sabi niya na hindi inaalis ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung ginugood time na naman niya ako pero mukha naman siyang seryoso. Hindi lang ako makapaniwala na ang happy-go-lucky na si Blake, Scott, ay magtatrabaho na ngayon. Parang gusto ko tuloy magpamisa mamaya dahil may nangyaring isang himala. O ano? Wish me luck na? Pangungulit niya. Okay. Good luck sa first day mo sa work. Kunwari ay napipilitang sabi ko pero deep inside, masaya ako para sa kanya. Ngumiti naman ito at pagkatapos ay itinulis ang nguso na ikinakunot naman ng noo ko. Oh, ano naman ibig sabihin yan? Naguguluhan tanong ko. Kiss mo naman ako para pampaswerte. Kamukat-mukat mo sabi pa ng loko. Hindi talaga matatawaran ang kapilyuhan ng isang ito. Ewan ko sa'yo. Puro kakalukuhan. Kunwari inis na sabi ko sabay irap dito at nagmarcha palayo. Narinig ko pang malakas na halakak nito na talaga namang nakakabwisit. Kailan kaya magmamature ang isang iyon? Pero aminin ko man o hindi, isa ito sa mga mamimiss ko ng sobra sa pag-alis ko sa bahay na ito. Ang mga kalokohan niya at siya mismo. Ate, dito na lang kaya ako titira para may kasama ka. Sabi ni Bianca, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaasar sa kakulitan ng batang ito. Actually, hindi na nga siya bata pero para pa rin bata ang ugali niya. Hindi pwede, magagalit si tita. Umalis na nga ako tapos sasama pa kita pag alis ko. Ano na lang sasabihin ni tito? Ang sagot ko, hindi ko ipinapakita na medyo naiinis ako sa pangungulit niya. Kaya nga ako umalis sa mga Scott para mapag-isa pero ito siya ngayon, hindi ako pinatatahimik sa kakulitan.
Kasi naman ate, malungkot na ang bahay pag wala ka. Reklamong sabi nito na nanunulis pa ang nguso. Pwede ka naman mag-sleep over dito kahit kailan mo gusto. Suggestion ko para lang matigil na ang kakulitan nito. Talaga ba ate? Paniniguro niya. Nagniningning ang mga mata. Oo nga sabi eh. Inis ng sagot ko. Nag-iisa lang kasi akong anak kaya hindi ako sanay na may nangungulit na kapatid sa akin pero nang dumating ako sa bahay ng mga Scott ay itinuring ko ng kapatid si Bianca. Masyado na siyang naging malapit sa akin kaya naman ganito na lang ang naging epekto sa kanya ng pag-alis ko sa bahay nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap. Sinabi mo yan ha? Sisimulan ko na ngayon. Tutulungan kita sa pag-ayos ng mga gamit mo. Excited na sabi niya. Okay, sige na nga pero magpaalam ka muna kay tita. Tumawag ka na ngayon din, bago pa mag-alala iyon. Utos ko dito. Mahirap nang mapagalitan pa ako ni Tita Mina kapag hindi kami nagsabi sa kanya. Okay, maagap na sagot nito. Agad nitong kinuha ang mamahaling cellphone sa kanyang mamahaling bag at dinayal ang number ng mommy niya. Hinayaan ko lang na mag-usap muna sila. Binuhat ko ang kahon na naglalaman ng mga importanteng gamit ko at umakyat na sa itaas para ipasok ito sa aking kwarto. Ang totoo niyan, wala naman ako masyadong gamit dahil nakikitira nga lang ako sa mga Scott at ang mga dala ko ngayon karamihan ay bigay ni Bianca at tita. At syempre, yung mga ibinigay ni Blake ay pinakaiingatan ko ng husto. Wala pang 2 oras ay nakapag-ayos na kami. Nalinis na rin namin ang buong bahay dahil dati na rin naman naming nalinis ito at fully furnished na. Ang sarap lang sa pakaramdam na ngayon ay may matatawag na ako na sa akin kahit hindi naman literal na akin. At least may effort akong ginawa. Gutom ka na ba? Magpapadeliver na lang tayo. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Suggestion ko. Wala nang oras para magluto. Nawala na rin sa isip ko sa sobrang busy sa paglilinis at pagliligpit ng mga gamit. Sige ate, ano bang gusto mong kainin at ako na mag-order? Presenta nito. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko na may sunod-sunod na katok buhat sa pinto kaming narinig. Saglit kaming nagkatinginan ni Bianca at sa huli, siya na nag-volunteer na magbukas ng pinto. Wow, ang dami mong dala kuya. Tama-tama, gutom na kami. Narinig kong tuwang-tuwang sabi nito sa kausap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig kong tawagin nitong kuya ang tao sa labas. Si Blake ba yun? Paano nalaman niya kung saan ako lumipat? Ngayon ko lang naalala, hindi nga pala ako nakapagpaalam dito. Ngunit ang kanina excitement na naramdaman ko ay mabilis ding napawi ng lakihan ni Bianca ang bukas ng pinto at si Ryan ang iniluwa noon. Ay, oo nga pala, hindi lang si Blake ang kuya nito. Si Ryan ay kuya rin naman niya. Masyado na ako nagiging paranoid. Ay, naisip kong pasyalan ka para kumustahin kung may kailangan ka ba. Nagdala na rin ako ng pagkain. Bungad na bati nito sa akin at itinaas ang isang box ng family-size pizza at isang bucket ng fried chicken na bit-bit nito. Akin na yung soft drinks kuya at ilalagay ko sa lamesa. Pagboboluntaryo ni Bianca. Buti na lang dinagdagan ko pa ng lasagna yung pinamili ko. Nandito pala si Colette. Nakangiting sabi ni Ryan habang nakasunod kami kay Bianca papuntang kusina. Sinong Colette? Hindi ako makulit ha? Reklamo nito na narinig pala ang sinabi ng pinsan. Nagkatinginan lang kami ni Ryan at sabay na nagkibit-balikat. Masaya namin pinagsaluhan ang nakahain sa lamesa. Ang dami naming napagkwentuhan. Ang sarap kasama ng dalawa. Walang dull moment. Puro lang kami tawanan. Just imagine na magpaalam si Ryan na uuwi. See you tomorrow at Radish. Ang sabi nito nang ihatid ko sa labas ng gate kung saan nakaparada ang sakyan niya. Yes sir. Natatawang sagot ko sabay saludo. Tumango naman ito at agad nang sumakay sa mamahaling niyang sakyan. Hindi pa muna ako pumasok sa loob hanggat hindi pa nakakalayo ang kotse nito. Sinigurado kong nakalak ng maayos ang gate at pinto bago ako umakyat sa aking kwarto para magpahinga. Sobrang nakakapagod ang araw na ito pero worth it naman. Si Bianca, 9:00 pa lang ay tulog na. Mukhang napagod, hindi kasi sanay sa gawaing bahay ang prinsesa. Blake's personal voice. Kauumpisa ko lang sa trabaho ay pinadala na agad ako ng superior ko sa branch namin dito sa Davao para mag-training. 1 linggo din ako dito at talaga namang inip na ako.
I don't know if that has something to do with this, and I don't like the idea but I can't complain. I asked for a job and he gave me one. I have to prove to him na kaya kong mamahalan ng napakalaking kumpanya. Nang nasa hotel na ako ay bakit ba bigla ko naalala si Pangit? Nang sa pagbukas ko ng TV ay nabungaran ko isang palabas na Pangit ang bidang babae at puno ng taghiyawat ang buong mukha nito. Alas 10 pa lang naman, siguro ay gising pa ang isang iyon. Agad kong kinuha ang aking cellphone na nakapatong sa side table ng aking kama. I also have 2 cans of beer on the table. Pampaantok lang habang nanonood ng movie. Sanay naman akong mabuhay na mag-isa. 4 years ba naman akong ipinatapon ni Dad sa Colorado para doon mag-aral. Psst! Pangit! Message ko rito. Wish ko lang sumagot. Dahil nga nakakabagot kaya naisipan kong tingnan ang mga pictures sa aking cellphone at nang nag-scroll na ako ay kung bakit ba naman karamihan ay mukha ni Angeline na pangit ang laman. Hindi ko namamalayan na sa sobrang tuwa ko sa pagmumukha niya ay naparami na mga stolen shots ko dito. Lapas na ata 100 pictures niya ang laman ng cellphone ko. Hindi ko tuloy mapigilang mapahagalpak ng tawa habang iniisa-isa ang mga larawan nito. May kuha ako sa kanya dun sa garden habang hinahabol ni Hayden ang aso kong terrier. Grabe talagang takot niya. Nakuhanan ko ang napakagandang anggulo kung paano sumubsob ang mukha niya sa lupa nang sunggaban siya ni Hayden. Nang nakatulog siya sa swing at babagsakan ng butiki sa ulo. Ang sarap talaga ng tulog niya kaya naman hindi niya iyon namalayan. Naramdaman na lang niya nang gumapang na yung butok ipapasok sa kanyang damit. Nang matuon ang atensyon ko sa isang larawan kung saan namimita siya ng gulay noong nagpunta sila ni Ryan doon sa farm namin sa Batangas at sundan ko sila. In fairness, kahit naman hindi maganda ang mukha nitong sa Angeline, pero wala naman ako masabi sa ganda ng katawan nito at kinis ng kutis. Sa tingin ko nga ay mas sexy pa siya kay Grace, kahit na blouse na puti at short lang ang suot niya, ay kaakit-akit na sa paningin ko. Samantalang sa Grace, halos subad na at lumuwa ang dibdib sa suot na damit, ay bakit ba walang epekto sa akin? Nagulat ako na biglang sumulpot ang emoticon ng nakasimangot na pusa sa cellphone ko. Naka-smid na pusa lang ang reply nito sa akin, ngunit ganoon pa man ay bigla na lang kumislot ang puso ko. Gising ka pala si Pangit. Bakit? Anong problema mo? Sunod na message nito. Napangisi ako kahit talaga sa chat. Mataray pa rin ang isang ito. Yung mukha mong pinoproblema ko, ano pa ba? Mabilis na tip ako sa keyboard sabay send. Wisit ka, patulog ka na nga. Feeling ko kahit sa text lang iyon ay sinisinghalan ako nito. Na-imagine ko pa kung gaano kapangit ang mukha niya habang ginagawa iyon. Kinilabutan tuloy ako. Pang-asar na reply ko. Zzz. Sagot naman niya. Good night, Pangit. Sleep well. I miss you. Oh shit. Kung bakit ba naman nalagyan ko ng I miss you? Naku naman, sa bilis ng kamay ko ay hindi ko na nahabol para burahin iyon. Diretso ko nang naisend. Ano na lang yung isipin ni Pangit? Ay, asar? Psst, gising ka pa ba? Isang smile naman dyan. Baka dibdibin mo yung sunod ko sa'yo I miss you. Hindi totoo yun ha. May sariling buhay tong keyboard na CP ko. Kusa na lang na nagtatype. Message ko ulit dito. Mahirap na baka dibdibin niya at hindi na makatulog sa kilig. Ako naman, 5 minutes na bakit hindi pa siya nagre-reply? Itong mahirap sa text eh. Hindi mo alam kung na-read na o hindi pa ang message mo. Uy, gising ka pa ba? Sagot-sagot din. Hello? Anybody here? You? Meow. Mehe. Hindi ko siya tinitigilan at lahat na lang yata ng huni ng hayop ay naisan ko na. Visit ka talaga. Kung ayaw matulog, huwag kang mandamay. Hindi ko didibdibin yung text mong I miss you, no? Dahil alam ko naman kahit kailan, hindi mo saseryosohin ng babaeng kagaya ko. Matutulog na ako at huwag mo na subukan mag-text. Kung hindi, tatapon ko tong cellphone na bigay mo sa akin sa labas ng bintana. Hindi ako nagbibiro. Tse! Natameme ako sa reply nito. Bakit naman kasi nasabi niyang hindi ko seryosohin ng kagaya niya? Seryoso naman ako Seryoso at very consistent ako sa pangasar sa kanya. Kung ayaw niya akong kausap, tiwag. Napakasungit. Pinagkasya ko na lang ang aking sarili sa panonood ng movie. Angeline's personal voice.
Hindi ko inaasahan ang message na dumating sa akin. Matutulog na sana ako nang biglang tumunog ang notification sa phone ko. I don't know why I ended up sitting on my couch while checking on my phone. Pwede namang ipagpabukas na lang iyon pero ewan ko ba? Para kasing may nagtutulak sa akin na alamin kung anong nilalaman ng notification na talaga namang ikinasurprise ako. Parang lumundag ang puso ko na makita ang pangalan ni Blake sa notification ko. Excited na binuksan ko ang message niya. Nawala biglang antok ko. Psst, pangit? Sabi niya sa kanyang message. Na-imagine ko na itsura ng buwisit. Sigurado ako napakalaki ng ngiti nito na halos umabot na sa bunbunan niya. Ay, biglang bumagsak ang level na excitement ko dahil sa bungad na mensahe pa lang nito. Yun totoo, hindi talaga kumpletong araw niya nang hindi ako natatawag na pangit. Ayoko na sanang kausapin lalo pat nasagutin niya ang tanong ko na bakit. Anong problema mo? Kamukot-mukot mo ba naman na isasagot sa akin na ang mukha ko raw ang problema niya? Nakakaasar talaga ang mayabang na iyon. Okay, siya na ang gwapo. Napakagwapo niya. Taas na nga 2 kamay ko eh. Nang di ko naman sagutin ay kung ano nang pinagtatext sa akin kaya naman bago pa humabang usapan namin ay tinapos ko na. May pasok pa ako bukas at wala ako sa mood na makipag-asaran sa kanya. Kahit nang totoo ay miss na miss ko na siya. Buong buhay ko hindi ko pa naranasan magtrabaho. Mayaman ang pamilya ko. Not as rich as the Scott but they have enough money to give me anything I want. My family owns construction company in Salt Lake City, and as the only child, lumaki ako sa pagmamahal to the extent that when I ask for my freedom and decide on my own, even if it's against their will, they let me go back to the Philippines at sundin ang makapagpapasaya sa akin. Kaya lang nabigo ako at ayokong bumalik sa kanila na luhaan. Ayoko silang masaktan ulit, kagaya ng sakit na idinulot ko sa kanila 6 years ago. Dahil sa aksidenteng iyon, mas lalo ko lang napatunayan kung gaano nila ako kamahal. I'm a failure in love and in life at hindi na dapat nila malaman. Ayoko na silang mag-alala pa para sa akin. I'm old enough and I'm responsible for myself now. I owe Ryan for helping me to start a new life and to stand on my own. Ayoko nang umasa sa mga Scott. Napakarami na nilang naitulong sa akin kaya gagawin ko ang lahat para mabuhay sa sarili kong pagsisikap. I have decided to live away from them, not because I want to. But it's the least that I can do para mapigilan ang sarili ko na mas lalo pang mahulog ng husto kay Blake. The more na nakikita ko siya, the more na lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Akala ko pagkatapos na Damien, hindi na ako magmamahal. Hindi ko inaasahan na titibok muli ang puso ko at sa pagkakataong ito, sa maling tao pa. Masyadong mataas ang standard niya at hindi ko kayang abutin iyon. Hey, are you okay? Bahagyang pagyugyug sa aking balikat ang nagpabalik sa akin sa realidad. Huh? What happened? Nagtatakang tanong ko kay Ryan. Mataman siyang nakatingin sa akin at bahagyang nangunot ang kanyang noo. You're spacing out once again. This is the 3rd time. If you're not feeling well, pwede ka namang umuwi na muna at magpahinga. Nakasunod-sunod lang kasi ang mga meetings natin para sa expansion ng Radish. Nasabay pa sa inventories. I'm sorry. 2 weeks ka pa lang dito, napasaba ka na agad. I know, you're not into this and it... I cut him off. Ano ka ba? Bakit ka nagsusorry sa akin? Ako nga ang dapat na magsabi niyan. I'm so sorry. This past few days, medyo hindi pa rin ako makapag-adjust. Ang dami kong what if, and I'm afraid na hindi ko ma-reach yung expectations mo sa akin. You're doing great. You're working hard. Bilib nga silang lahat sa'yo. The staff, the suppliers, and the investors, and how you represent the Radish is so amazing. Feeling ko nga, kaya mo nang magtayo ng sarili mong kumpanya. Kita ko ang amusement sa mukha niya. Ang galing mo talaga mambola. You know that I don't look presentable. Bahagi akong nalungkot sa isiping hindi naman ang tunay na ako ang ipinapakita ko sa mga tao. Kahit binawasan ni Bianca ng 4 na piraso ang mga taghiyawat ko at pinalabas niyang nahinog na kaya nagsipagputukan. Dapat ba ako magpa-party? Hey, I'm serious. Seryosong sabi niya. You're beautiful and what is more important is how good you are in dealing with people. You have this charm that no one can resist. Bahagi ako napangiti. Okay, fine. Dahil magaling ka talaga mambola at ito ang una kong sweldo.
Allow me to treat you on a dinner later. Kahit sa'yo rin naman ang galing ang sweldo ko. Natatawang sabi ko, no, pinaghirapan mo iyan. It's the fruit of your labor. Pero hindi ako tatanggap sa libre. So, where do you plan to treat me? Bigla ako napaisip. Saan nga ba? Yung offered lang sana sa budget. Kung pwede nga dito na lang din sa Reddish para may 10% discount ako eh. Kaso nakakahiya naman sa gwapo at mabait kong boss. Bahagi ako napakislot nang tumunog ang isa sa 3 cellphone ni Ryan na nakapatong sa lamesa. Let's talk about it later. Sinangisan pa ako nitong sasagutin muna ang tawag kaya naman napagpasyahan ko lumabas na sa opisina nito at kumustahin ang mga staff and crew namin na sobrang abala sa pag-iestima sa mga customers. 11:00 na rin naman at talagang dinarayo ang Reddish ng mga taong hindi ko alam kung saan nanggaling. Sumadya pa sa aming restaurant para lang kumain. Abala ako sa pag-aayos ng daily report ko na kailangan kong isubmit kay Ryan. Panay antip ako sa aking laptop. Bilang ako naman ang branch manager, may sarili akong opisina pero mas pinili kong umuko pa ng bakanteng lamesa sa loob ng restaurant para makita ko rin ang mga kilos ng aming mga empleyado. Kung may mga aberya ba at kailangan nila ng aking tulong. Nagulat na lang ako na may biglang humawak ng mahigpit sa kamay ko kaya naman nahinto ako sa aking ginagawa. Automatikong napaangat ang aking ulo at nang tingalaan ko kung sino ang mapangahas na humawak sa aking kamay, nanlaki ang aking magagandang mga mata nang mabungaran ko ang madilim na mukha ni Blake na parabang nagbabadya ng storm signal number 6. Blake! Halos hindi ko maibuka ang aking bibig. Nakaramdam ako ng takot. Ngayon ko lang siya nakita na ganito kaseryoso. We need to talk. Malamig na sabi niya. Where's your office? Branch Manager, Angeline Melendez. Ang tanong niya sabay smirk. Nakatingin ito sa pin na nakasabit sa suot kong uniform. Wala sa sariling na ituro ko ang nakasaradong puting pinto na may nakasabit na signboard na authorized person only. Ilang hakbang lang alayo nito sa kinauupuan ko. Agad niyang hinatak ang kamay ko kaya naman wala na akong nagawa kung hindi ang tumayo at mapasunod na lang dito. Nang lumakad dito patungo sa opisina ko, nahila-hila pa rin ang aking kamay. Nag-aalalang mukha ng mga empleyado ng Reddish ang nakita ko. Bahagi akong ngumiti sa mga ito at sumenyas na okay lang ako. Why did you leave our house without informing me? Galit na tanong nito nang maipasok niya ako sa loob ng aking opisina at agad inilak ang pinto noon. Blake, I'm sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ayokong salubungin ang mga mata niya dahil alam kong may kasalanan talaga ako at isa pa, talagang galit siya. Tom, hey, ba't yun? Saway ko rito. Sinamaan lang ako ng tingin nito kaya naman napayuko ulit ako. At sa tingin mo, hindi ba masama ang ginawa mo? I'm the one who brought you to our house, but you never told me about your decision of moving. Basta ka na lang umalis. Nagpaalam naman ako kila Tito Francis at Tita Mina. Pumayag naman sila. Pangangatwiran ko. And how about me? My opinion is all that matters here. I'm sorry. Naisip ko kasi na pabigat na ako sa inyo. Mag-iisang taon na ako nakatira sa bahay niyo ng libre. At nahihiya na ako sa mga magulang mo. Bakit? Pinaalis ka ba nila? My parents are filthy rich. Kahit tumira ka sa amin ng buong buhay mo, hindi yun makababawas kahit tuldok man lang ng yaman namin. Hadi wow, ano ba kasi ginagagalit niya? Nung una pa lang naman ay ayaw niya akong patuloyin sa kanila. Umabot na nga ng 10 months. Aminado ako ayaw naman talaga nila akong paalisin. Grabe nga ang iyak ni Tita Mina at Bianca nang magpaalam ako. Ayoko din namang umalis pero para sa ikabubuti naman namin lahat ito. Please, huwag ka na magalit. Gusto ko lang naman na may mapatunayan ako sa sarili ko na kaya ko mabuhay nang hindi umaasa sa iba. Ngayon ko lang na-realize na mas masarap palang gumastos ng pera na ikaw mismo naghihirap para kitain. And it's so fulfilling na for the first time, naramdaman ko may silbi pala ako sa mundo. Dahil sa sinabi ko, naramdaman ko medyo kumalma na siya. Ang kaninang madilim na mukha ay unti-unti nang nagliliwanag. Ay, salamat naman. Gwapo na ulit si Sungit.